Hi guys! Welcome back to my channel! Ayan guys, galing kami nag-deliver sa aming paninda. Actually, hindi pa kami tapos mag-deliver kasi yung isa naming deliveran is nag-message sa akin na ganitong oras namin i-deliver kasi nga may importante siyang nilalakad at emergency daw yon. At ako naman na okay ba, charot lang. Hindi na ako nagdaming sat-sat guys na kasi ganito. Yan, inintindi ko na lang siya at yung isa namang delivery namin na need na naming i-deliver ng maaga kasi nga may lakad pa din sila. At ayun, kami na lang ang nag-adjust. Dineliver namin at hindi na kami umuwi pa sa aming bahay. Inaantay na lang namin yung iba pang mga customer na dapat naming deliveran. Yung iba naman is madaling kausap. Sabihin namin, ngayon na lang kami mag-deliver ma'am ha, kasi may nag tawag dito, naghangyo na ganitong oras i-deliver sa kanila kasi mamaya may lakad sila. At ayun, yung iba for the go naman, okay lang ma'am, sige, antayin ka namin. At ayun, yung isa lang talaga yung na matagal namin na deliveran kasi nga may lakad pa din siya. At ayun, habang kami nag-aantay sa kanya na dumating sa bahay nila, dito muna kami nagpapalamig kasi ang sobrang init guys. Makita nyo nga yung outfit ko dyan. Ay nako, naka-jacket lang naman. Super init guys. Imagine 12 noon kami nag-start mag-deliver, diba? Super init ba naman ngayon dito sa Pinas. Kaya para mabawas-bawasan yung init na nararamdaman namin, pumasok muna kami dito sa malamig na lugar. Char lang. At dyan, habang nagpapalipas oras kami, ay patingin-tingin naman ako dyan sa mga naka-display. Kasi nga, hirap naman yung nakatunganga lang ako habang inaantay ko yung isa pa naming customer na deliveran. Kung tunganga lang ako dyan ay baka ano pa naman ang maisip ko. Baka maisip ko yung utang ko. Kaya ayan, nililibang ko na lang yung sarili ko sa window shopping. Char lang. Ayan, patingin-tingin lang naman ako guys. Kasi nga, hindi naman ako bumibili. Kasi tawag dito, wala pa ako pera. May pera pero may pinaglalaanan siya. Kaya window shopping lang ako. Ayun, at yung cameraman ko ay napaka-luhag ng kamay. Pasensya kayo at kung kayo'y maduduling sa cameraman natin ngayon guys ha. Kasi pagod din yan sa drive. Single motor lang kasi kami guys, wala kaming 4 wheels. Kaya tiyaga lang muna ngayon. Baka balang araw ay single motor pa rin. Ayan guys, nakikita nyo yung anong ginagawa ko sa thermos. Ginagawa nyo rin ba yan kapag tawag dito, namimili kayo ng thermos or gusto nyong bumili ng thermos? Ginagawa nyo ba rin yan? Yung ginagawa ko, sinong nakarelate dyan? Kasi nga, bakit ko yan ginagawa sa hindi nakatry? Kasi sabi ng mga matatanda, yung mga expert, pag bibili daw tayo ng thermos, ganunin daw natin. Kasi doon daw malalaman natin kung maganda bang klaseng thermos, kung hindi ba siya madaling mabugnaw. Kasi tawag sa Tagalog, anong mabugnaw? Basta kayo na ang bahalang umintindi. Hindi madaling mawala yung init ba? Kasi yung tawag dito, yung palatandaan guys na maganda ang quality ng thermos, yun daw yung kapag ilapat mo sa iyong tainga is malakas yung tunog. Parang siyok ba siya? Basta malakas yung tunog. Yun daw yung palatandaan na matagal siyang lumamig. Ay, matagal.
Oo nga, matagal lumamig. Pag hindi daw maingay, pag itapat mo sa yung tainga, yun daw ay wag mong bilhin. Kasi low quality daw yung char lang. Yun lang yung sabi ng mga nakakatanda, yung mga expert. Ayan, papaso-paso lang talaga ako dyan, guys. Kasi nalilibog na ako kung ano ang gagawin ko. Kasi malayo pa yung oras. Nililibang ko lang talaga yung puso't isipan ko dyan. Para naman hindi ako maboboard sa kakahintay sa aming last customer na pag-deliveran. Kasi nga 12 noon pa kami umalis sa aming bahay. Tas yun, sabi niya 3 p.m. pa siya. 3 p.m. pa namin i-deliver yung sa kanya kasi nga may nilakad pa siyang importante. Mahirap naman kung sabihin ko sa kanya na dapat andito ka na siya. Kaya, intindi dahil tayo pag may time. Ganito talaga guys yung buhay. Kailangan nating intindihin yung ating customer. Para bibili pa sila ulit. Char lang. Alam nyo guys, hindi pala talaga madali yung trabaho na delivery. Kasi nga, naranasan ko kasi ngayon lang ulit ako sumama sa partner ko na mag-deliver. At ayun, na-realize ko na nakakapagod pala ang trabahong to kasi ang init-init. Maliban sa mainit guys, mai-stress ka pang hanapin yung location ng iyong customer. Kasi may ibang customer na hindi kumpleto yung binibigay. Ito lang, sabi niya ganito, nasa subdivision pala. Ikay na mahihilo sa kakatuyok-tuyok kung saan sa kanila. At, ay nako, kung kailangan talaga mahaba ang pasensya sa trabaho ng delivery man. Pwera lang kung kakilala mo yung pag-deliveran mo. Ito kasi guys is, yung iba is, palagi nang nag-deliver yung mister ko. Ayun, chill lang kasi natutunto namin agad. Yung iba din guys, mga new minor is, ayun, hindi pa namin na sinati yung lugar nila guys at plus yung address na binigay nila is kulang pa. Buti na lang na nagbibigay din sila ng cellphone number at ayun, pag tinatawagan mo hindi naman kumpleto yung sinasagot. Ay nako, nakakahilo. Plus ang init pa ng panahon. Ay nako. At ayun, nakaka-stress pala talaga yung delivery na trabaho. Napakahirap pala talaga guys na ang init-init pa, tas kailangan mo yung tandaan kung saan yun sa kanila, lalong-lalo na kakapasok mo lang sa lugar na yan. Yes guys, kakapasok ko lang din sa mga lugar ng mga pinag-deliveran ko. Hindi naman ako magala at syempre hindi rin ako taga dito. Yung mister ko lang ang taga dito. Masyado lang talagang makapal ang mocks ko sa camera pagdating sa ganyan. Kaya naisipan kong mag-live selling. Pag tayo'y shy guys, shy sa camera ay wala tayong pera. Kaya kailangan nating pakapakalan yung mocks. Basta hindi lang tayo nang aapak ng tao. Bahala na sila dyan. Kung sabihin nilang kapal mocks tayo. Basta may piso yung bulsa natin. Pero kahit napapagod pero hindi pa rin sumusuko. Yan yung kailangan nating motto sa buhay. Kasi kailangan nating lumalaban para sa ating mga pangarap. Char lang, may pangarap. Diba nga? Kasi yung mga baliw nga may pangarap din. Uy, nasubukan ko na bang mabaliw? Ba't alam kong may pangarap din sila? Ayun guys, andito na kami sa aming bahay. Tapos na ang mainit na delivery time.
Pagdating nga namin dito sa bahay ay kumain kami agad. Pagkatapos namin kumain ng kanin, ayan, may prutas na. Pangdagdag lakas, char. Yes guys, nung pauwi kami guys ay may nakita akong mga prutas at ayun, pagtingin ko sa mga presyo ay kayang-kaya naman pala sa bulsa. Kasi nga 15 pesos lang ang kilo ng watermelon at saka yung mangga is 45 pesos lang. O diba? Ayun. At ako naman ay for the go na. Bumili na lang ng prutas. Sabi ko pa kanina na, uy, baka maubos yung halin ko sa prutas na to. Yes, importante yung ating katawan, lakas ng ating katawan. Kasi pag wala tayong lakas, hindi tayo makapagbenta, hindi tayo makapag-deliver. Kaya kain-kain din pag may time. Pandagdag lakas. Ayun, na-amaze nga ako dito sa aking bossing. Kasi ang haba-haba ng pasensya niya sa pag-i-slice ng watermelon. Minecraft, baby Minecraft. Basta na-slice ko lang at naging fruit mix na yan. May gatas at saka patamis na yan is bites na. Kainan na. Ito naman siya ay may pa ganyan-ganyan pa siyang pa-slice. Kaya yun, naisipan ko na lang siyang i-video sa kanyang style na pag i-slice. Yes guys, thank you sa walang sawang pag-support ng aking channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking susunod pang video. At see you my next video guys. Thank you. Bye. Din. Kuha ka bunot din. Yan. Sarap.